Okay, good morning, everyone. We really miss this worship together. Amen. Alam mo, nakakamiss yung yung sights, yung actually being here and the sound. Amen ba? Alam mo, when you hear worshiping together with our brothers and sisters, ang sarap nun eh. Kasi sa bahay, flat lang yung screen eh. Pero yung dito, it's the whole place filled with voices, with music, no? And not only that, not only the sights, but the sound and even the smell. Na-miss nyo ba yung amoy ng katabi ninyo? Di ba? Nakakamiss naman, di ba? Nakakamiss. Not only the smell, but even the sense and the feeling, of being here. Yung lamig ng aircon. At yung feeling din na you're all dressed up to meet with the King of Kings and the Lord of Lords. Kaya it's been 9 months, and if you survive the pandemic, then you can face anything. Amen? Pwede bang palakpakan natin ng Panginoon sa umaga na ito? Truly, God is really good, and He deserves all praise. Amen. Hallelujah. If you have your Bibles with you, tumayo tayong lahat and let's read from Luke chapter 2, verses 8 to 14. Luke chapter 2, verse 8 to 14. And we'll be celebrating the advent of the advent of joy, the candle of joy. Luke chapter 2, verse 8. Sabi dito, and in the same region, sabay-sabay nating basahin, there were shepherds out in the field, keeping watch over their flock by night. And an angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were filled with great fear. And the angel said to them, "Fear not, for behold, I bring you good news of great joy that will be for all the people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. And this will be a sign for you. You will find the baby wrapped in swaddling clothes and lying in a manger." And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host, praising God and saying, "Glory to God in the highest, and on earth peace among those with whom He is pleased." Pagpalain ng Panginoon ang Kanyang salita. Manalangin po tayo. O Diyos, naming Ama, makapangyarihan sa lahat, salamat dahil meron kaming pagkakataon na lumapit sa iyo at sambahin ka namin ng malapitan kasama ng aming mga kapatid. Tunay na kagalakan ng aming nararanasan ngayon, Lord God, being in your presence and worshiping you. At maging yung mga kapatid namin, Lord, na online kasama namin, Lord, sa kanila mga tahanan, I pray for your blessing to be upon them as well, even as we study your word. Fill us with the fullness of your pleasure and your joy. In Jesus' name, amen and amen. Okay, please be seated in the presence of God. Christmas is about happiness, especially for Filipinos. Ang Pasko po ay talagang pinaghahandaan. Tanging ang ating bansa ang nagdiriwang ng Pasko September pa lang. September 1, lumalabas sa si Jo Marichan. And nagbi-build up yan hanggang dumating yung December 25, hanggang New Year pa yan. At umaabot pa nga sa Three Kings. Pinakamahaba po ang Pasko sa Pilipinas, only in the Philippines. Truly, it's the most wonderful time of the year. Okay? Bakit kaya? Bakit pa ito yung the most joyous occasion among Filipinos? Meron pong ilang dahilan. Sabi ng mga sociologists and anthropologists, sabi po nila ay ang Pilipino daw kasi malalim na nakaukit sa ating puso ang mga fiesta. At ang Pasko ang sa lahat ng fiesta sa buong taon. Kaya grande ang mga pagdiriwang pag dumarating ang Pasko. Pangalawa, sa mga Pilipino,
napakahalaga din ng pagpapahalaga sa pamilya. Kaya ang reunion talagang kabi-kabila, yung mga pamilya at mahal sa buhay. Bahagi din ito yung tradisyon natin. Kaya hindi po na mababakbak ito dahil kultura talaga natin, mga Pilipino, ang magdiwang at ipagdiwang ang Pasko. Di lamang po yun. Ang Pilipino ay mahilig sa happy ending. Yan ang mga gusto natin. Medyo may mga fantasies tayo na everything will be okay in the end. And what a joy, parang i-build up mo yung ending ng taon na nandun na ang lahat. Kumbaga, dahil nga maraming bonus, kung may bonus man, meron kang kapasidad to give and even receive expensive gifts. And sometimes to travel, kasi nga marami kang extra at masarap na pagkain sa hapagkainan. At matindi dito yung sale. Pagdating yung malapit na yung matapos ang taon, merong Lazada, merong Shopee, at merong nadaig nito mga malls. Kaya Christmas will never be, sabihin natin, neglected in the Philippines. It will always be a part of our culture and we will always celebrate this. Kaya for Filipinos, Christmas is about not just hope, not just love, but all about joy. But unfortunately, the same things na inaasahan natin pag dumarating ang Pasko causes other people to be sad, lonely, dejected, and sometimes depressed. Kasi nga, pagka inisip mo yung fiesta, wala ka namang bonus, paano ka maghahanda? Pag sinabi mong pamilya ang Pasko, tapos hindi mo naman kasama ang pamilya mo, kaya maraming mga tao ang sa halip na masaya pagka dumarating ang Pasko ay nalulungkot pag dumarating ang Pasko. Nagiging sa halip na happy season, nagiging gloomy season. So bakit nga ba ganun? Now let me explain this to you. There are two things that I want to share. First is the joy of the world. The joy of the world. And then pangalawa is the joy of the Lord. Okay, iba yung dalawa na yun, Kasi the joy of the world is what we call happiness. And the word hap in English, dyan po nanggaling yung salitang chance or happening. Hap. So ang happiness is heavily dependent on happenings. Pag merong occasion, we are happy. Pag merong salo-salo, we are happy. When your dreams are fulfilled, you're happy. But kung hindi mangyari ang inaasahan mo, then you're sad. So why is the joy of the world so elusive? Bakit napakailap ng kagalakang ibinibigay ng mundo? Well, kasi merong tatlong dahilan. Una, marami sa atin, we have unsatisfied expectations. Unsatisfied expectations. Balikan natin yung mga shepherds. Yung mga pastol nung panahon na ito, ay hindi sila kagaya nung panahon nila Moses at nila David. Nung panahon kasi nila Moses at ni David, mataas ang tingin sa mga pastol. Nung panahon nila Amos, alam mo yon, gone are the days that the shepherds were respected, that the shepherds were esteemed. Gone were the days of Moses and David, kasi sila yung mga pastol na naging hari, pastol na naging deliverer. Pero itong panahon ni Jesus Christ, ang mga pastol ay minamaliit. Di po sila masyadong pinapansin. Katunayan, hindi masyadong pinaniniwalaan ang kanilang mga testimonya sa korte. Sila ang nagpe-prepara ng mga tupa pagka darating ang Pasko o yung Passover, pero hindi sila welcome sa loob ng templo. So that's the story of the shepherds, At siguro they were longing for the day that it will come na ang mga pastol naman ay titingalain. Ang mga pastol naman ay igagalang.
Siguro ganun ka din. No? Marami tayong mga expectations sa panahon natin ngayon at how we wish na ang mga bagay ay mabago. Kung dati magkakasama kayong pamilya, tapos mag-isa ka lang ngayon, how you wish your family is together this Christmas. Siguro umasa ka na sana ngayong Pasko, nakagraduate ka na at may trabaho ka na. Pero hanggang ngayon, nag-aaral ka pa. O hanggang ngayon, wala kang work. No? What are your expectations? No? Siguro you're expecting that you and your wife will be a-okay, but somehow there's misunderstanding. Or yung mga anak ay hindi umaayon sa iyong inaasahan. What are your expectations this year? Sometimes we have set our expectations too high na madalas hindi na naaabot. Kaya madali tayong mabigo, madali tayong masipayo, madali tayong malungkot. Merong isang storya na meron daw sa Europe, actually New York, na isang shopping center. At itong shopping center na ito ay kakaiba sapagkat ito ay shopping center sa mga naghahanap ng asawang lalaki. If you're shopping for a husband, this is the store for you. So ito'y para lamang po sa mga babae. Once in your life, pwede kang pumasok sa store na ito para humanap ng husband. Kaya lang minsan lang sa buhay mo. At kapag pumasok ka dito, 6-story ito 6-story, 6 na palapag. Pagka nag-decide kang umakyat, ibig sabihin nun, mas mataas yung value. Kaya lang hindi ka na pwedeng bumalik. Once na umakyat ka, hindi ka na pwedeng bumalik. At once na reach mo yung itaas, ang susunod na nun, exit. No, wala nang balikan. Kaya you have to make your decision wisely. So may isang babae pumasok doon sa building na ito at pagpasok niya, nakalagay doon sa first floor, ang mga lalaki dito ay may trabaho. Sabi niya, wow, okay yun, di ba? Kaya sabi niya, ayoko lang na may trabaho. Ay, umakyat siya sa second floor. Pagdating sa second floor, nakalagay doon, ang mga lalaki dito ay may trabaho at magiliwin sa mga bata. Medyo napangiti siya. Okay na rin dito. Pero siguro mas maganda sa third floor. So umakyat siya sa third floor. Pagdating niya sa third floor, nakalagay doon sa karatula, pagpasok niya, ang mga lalaki dito ay may trabaho, magiliwin sa mga bata, at guwapo. Medyo parang sabi niya, parang gusto ko na dito, third floor. Pero sabi niya, hindi, may fourth floor pa Tingnan ko yung fourth floor. Umakyat siya sa fourth floor. At nag-welcome sa kanya doon. Gano. Ang mga lalaki dito ay hindi lang may trabaho, magigiliwin sa mga bata, guwapo, kundi pang-apat, masipag sa gawaing bahay at nagkukumpuni. Nasaan ka pa? Doon ka na, no? Kaya lang sabi niya, mayroon pang fifth floor Kaya ginawa niya, pumunta po siya doon sa fifth floor. At pagdating niya sa fifth floor, ang nakalagay po sa karatula ay ang mga lalaki sa fifth floor ay mga may trabaho, magigiliwin sa mga bata, guwapo, masipag sa gawaing bahay at nagkukumpuni, at romantiko at karinyoso. Sabi niya, dito na ako, pipili ng mapapangasawa ko. Kaya lang, nung papasok na siya, sabi niya, naisip niya, hindi, may 6th floor pa May 6th floor pa. Siguro mas matindi yung 6th floor. Kaya ginawa po niya, iniwanan niya yung 5th floor, pumunta ng 6th floor. Pagdating po doon sa 6th floor, nakalagay sa karatula, welcome. Ikaw ang pang 31,265,332 na babaeng pumunta ng 6th floor. Walang lalaki dito. Ang palapag na ito ay nagpapatunay lang na ang mga babae ay imposibleng mapaligaya. You know, it's so impossible to please women. Kaya lumabas ka na. No, sometimes, no, hindi tayo masiyahan The reason why joy is so elusive, because we cannot be happy with what we have. We cannot be content. Sabi ni Apostol Pablo, contentment with godliness is a great gain. At hindi lang yun, ang sabi niya, contentment
is a secret that you can learn. Pwede palang matutunan yung contentment. Because contentment doesn't come when we have everything we want. But when we want whatever we have. Ulitin ko contentment doesn't come when we have everything we want. Hindi ka masaya, kontento dahil nakuha mo ang lahat ng gusto mo. You are contented when you want everything you have. Kung masaya ka kung anong meron ka, kung masaya ka kung anong binigay ng Diyos sa iyo, then that's a secret to contentment. Minsan kasi nakatingin tayo sa iba And how we wish meron tayo nun. Pero yung meron ka at hawak-hawak mo, hindi mo nai-enjoy. So let's get rid of that, unsatisfied expectations. Siguro medyo babaan natin yung ating mga expectations. Pangalawa is unresolved conflicts. Kapag ka po tayo ay hindi maganda ang ating relasyon, ay ang atin pong joy ay tinatangay ng hangin. Para itong mga pastol na ito, they were never trusted. People look down on them. Yung testimony nila has no bearing in any courts. And ang feeling nila, ay talagang people look down on them. Pinakamahirap po sa lahat yun, na meron kang kaalitan o kaya meron kang mga taong pinagdududahan o nagdududa sa'yo. Pinakamahirap na pakiramdam yung magkasama kayo sa bahay tapos di kayo nag-uusap. Pinakamahirap na pakiramdam yung pinakamalapit sa'yo pero inis na inis ka, napupundi ka. Hindi mo alam kung anong gagawin mo, ayaw mag-cooperate. Unresolved conflict. Aanhin mo, paanong joy niyan? Mawala talaga yung joy. It will be driven away from you. Especially when you keep a record of sin of people around you. Last week, pinag-usapan natin ng pag-ibig ay hindi nagtatala ng mga kasalanan, hindi nagre-record, kundi mapagpatawad. At pangatlo, hindi lang unresolved conflicts, but unconfessed sins. Sabi ni David, nung kinimkim ko yung kasalanan at tinago ko, ang buto ko parang nagkakalasog-lasog. Ang laman ko parang ginangat-ngat ng insekto. Parang gano'n ang pakiramdam ni David Nung ang kasalanan ko, kinukubli ko, kinukover up ko, hindi ko hinahayag, hindi ako makatulog sa gabi. Lumuluha ako sa gabi, lumuluha ako sa araw. Yan ang pagkain ko. Pero sabi niya sa Psalm 32, nung inihayag ko na ang aking kasalanan at ako'y nangumpisal, napakasaya pala. Sabihin, napakalaya ako. Ako'y nakalaya at napakaligaya pala ng pinatawad ng Diyos. Napakaligaya pala ng sumuko ka sa Diyos at umaming ka sa iyong pagkakasala. At napakasarap pala ng pakiramdam na wala ng bigat sa iyong balikat. Guilt, it won't let you sleep. Guilt, conscience, it won't give you any appetite. And how to deal with that? You come before the Lord, mangumpisal ka at sabihin mo. At kung kanino ka nagkasala, sabihin mo, tumingi ka ng tawad. Okay. So ito mga pastor na ito, because nobody trusted them, so most of them resorted to stealing, to lying, kaya nga lalong walang nagtiwala sa mga pastor nung panahon na ito. So we need to confess. Okay? So nakita natin po ito. Bakit ang joy ay elusive? Minsan mataas ang expectation, minsan may mga conflict, minsan naman may mga kasalanan tayong tinatago. Now, puntahan natin yung the joy of the Lord. Ano yung the joy of the Lord? Basahin uli natin yung verse 10 and verse 11. Sabay-sabay natin basahin. Ready, go. And the angel said to them, "Fear not. I bring you good news of great joy that will be for all the people. For unto you is born this day in the city of David a Savior who is Christ the Lord." Okay? The good news of great joy. Can you say joy? Louder, joy.
Joy. Ito po yung joy. Yung pong word na joy sa original Greek ay kara. Pwede ba sabihin mo, kara? O may alam na kayong Greek. Kara is joy. Yun daw isang salita pa, which is grace. Sa Greek naman siya ay charis. Kaya ito daw palang dalawa na to, itong kara at yung charis, ay magkamag-anak, magkapatid po ito. They are theologically and etymologically connected. Ibig pong sabihin nito mga kapatid, hindi ka pwede magkaroon ng joy kung wala kang naranasang grace ng Lord. Joy is always dependent on the grace of God. Kaya siguro tayo hindi joyful, hindi mo pa naranasan ang pagpapatawad ng Panginoon. Kaya ka hindi joyful kasi hindi mo pa naranasan na maunawaan na hindi mo deserve ito. Sometimes lumalaki yung ulo natin eh. No? Feeling natin, deserve natin. Deserve natin ito, deserve natin ire. Pero hindi natin deserve eh. Ako, hindi ko deserve na tumayo sa inyong harapan. It's only by His grace. Hindi ko deserve na maging pastor. Hindi ko deserve ang lahat ng ito. It's only by His favor and blessing upon my life. Wala po akong pwede ipagmalaki. Kaya ang mga taong mapagpasalamat, yung alam nilang patungo sila ng impyerno dahil sa kanilang kasalanan, pero kinahabagan sila ng Diyos. Kaya sila'y mapagpasalamat. Pero yung mga taong bilib na bilib sa sarili, gandang-ganda sa sarili, no? Di kilala ba kayong ganon? Gandang-ganda sa sarili? Huwag mo nang tingnan. Yung bang feeling mo na okay na okay ka, madalas yan ang mga taong mataas ang sense of entitlement. Pero yung mga tingin sa sarili ay mababa, maliliit, sa totoo lang, ang Diyos ay malapit sa kanila. Okay. So tingnan natin yung table na ito to contrast what's happiness and what joy is. So yung happiness is external, ang joy ay internal. Kasi happenings eh. Ang happiness eh. Ang joy, rooted sa loob. Yung happiness, temporal. Ngayon, masaya ka, mamaya malungkot ka. Para kang bipolar. Happiness. Pero yung joy, no, ay eternal. Yung happiness, circumstance-based, nakabatay sa sinagot ka ng nililigawan mo, masaya ka. Binasted ka, malungkot ka. Di ba? Iniwanan ka, malungkot ka. Sinamahan ka, masaya ka. Pero yung joy, hindi ganun. Iwanan ka man. But the joy will be there, constant. If people want to walk away from you, let them walk away. Hindi yung para kang kawawang naghahabol. No? Why? Because, Jesus wants to restore your dignity and your respect to yourself. Okay? Nakabase yan sa grace ng Lord. Yung happiness is, incidental. But joy is relational and more intentional. Sabi, good news of great joy ito. Good news. Ang good news na na-receive natin siguro kahapon ay yung UK ay simula na mag-vaccine, mag-inject ng vaccine. Ang Amerika, today, mag-start na rin sila na magkaroon ng vaccination. So, ibig sabihin, talagang pasikat na ang araw, no? Mawawala na yung lambong sa mundo at mukhang matatapos na ang pandemic, Lord willing. No? Although it may take some time pa, pero malaki na ang pag-asa po natin, kaya nga tayo naka-worship together. So ano mga makatutulong sa atin to have that joy, that real joy of the Lord? Okay? Number one is this, recognize that God is joyful. Recognize that God is joyful. No? Kasi yung anghel na nagbalita, sabi niya, magandang balita ito, puno ng kagalakan, matindi. Yung great joy na ginamit po, yung great na ginamit dito is mega. No? Parang mega mall. Mega joy.
Sabihin nito, great talaga. Matinding joy ang idudulot nito sa iyo. Bakit? Kasi galing sa Diyos. Ang balitang ito, galing sa Diyos. Hindi galing kung kani-kanino lang. Galing sa Diyos ang balita na ito. When you look at Zephaniah chapter 3 verse 17, you will see a glimpse of who this God is. Basahin natin, verse 17. The Lord your God is with you. He is mighty to save. He will take great delight in you. He will take great delight in you. And not only that, He will quiet you with His love. He will rejoice over you with singing. This is who God is. And this is His attitude towards you. Itong damdamin ng Diyos tungkol sa iyo. Siya ay naka-lean towards you and His favor is upon you. At ang sabi niya noon, na kapag naiisip ka niya, kapag nagpaplano siya tungkol sa iyo, sabi niya doon, He rejoices over you with singing. Natutuwa daw ang Panginoon sa iyo at siya'y napapaawit pagka siya'y kumakanta, pagka siya'y naiisip ka niya sa kanyang kagalakan. Ang sabi sa Living Bible, is that a joyous choir I hear? Sabi niya, no. It is the Lord Himself exulting over you in happy song. Ano yung narinig ko? Sabi niya gano'n, choir ba yun? Choral group and psalm? No. Ang Diyos yun umaawit. Umaawit tungkol sa iyo. That's how joyful God is. Now, kapag ka ang religion mo, kapag ka napunta ka dito sa Crossworld at ang nararanasan mo ay gloom, ano, yung mga parang seryoso, no? At malungkot, then you don't have any relationship with God. You only have religion. Kasi God is a happy God. Our God is a joyful God. Eh, nangyari nga lang nung time nila David, talaga nagsasayawan ng mga tao kapag nagpupuri sa Panginoon. Kaya lang, nung sumulpot na yung mga Fariseo, yung mga Saduceo, yung mga religious leaders, na mga nakaitim na damit, at mga naka-abito, at mga mahaba ang muka, nawala na yung joy sa loob ng templo. Napalitan na ng pagiging stricto, bawal to, bawal yan. Huwag mong hahawakan to. O bawal sa araw na yan. Huwag mong kakainin ito. Ang daming bawal. Nawala na yung joy ng mga tao. And nire-restore kayo ng Panginoon yung joy. Kaya sabi ito yun, magala kayo. Kasi babalik ng Lord yung joy. And in Hebrew, the word joy means, to leap or spin around with pleasure. Lumulundag pa at umiikot-ikot pa. Sa New Testament, gladness, bliss, and celebration. Alam niyo po, ang ating Diyos ay Diyos ng kagalakan eh. Kung meron mang larawan si Jesus Christ na ipininta tungkol sa kanyang Ama sa langit, perfect illustration is the prodigal son. No, the story of the father of the prodigal son. Di ba nung dumating yung alibogang anak, anong ginawa ng tatay? Ipinagpatay ng baka. Yun lang, matindi na, di ba? Pinagpatay ng baka, pinagtumba ng baka, yung kanyang lapastangang anak. Kasi bumalik. At hindi lang yun, pinagparty. Kaya nung dumarating yung kuya, galing sa malayong lugar, no? Anong narinig ng kuya? Kantahan at sayawan. Sa malayo, maririnig mo yung kantahan, di ba? Yun lang kapitbahay mo, 2:00 ng madaling araw, dinig mo yung karaoke. Pero yung sayawan, maririnig mo ba yun? Hindi mo maririnig yung sayawan. Maliban na lang kung naglulundagan sa tuwa ang mga tao. Alam niyo yung description ni Jesus nung nagpa-party yung tatay, naglulundagan yung mga tao sa saya. Ganun kasaya sa langit kapag mayroong isang makasalanang nagsisi. Ganun kasaya sa presensya ng Diyos. Ito yung joy na pinapangako niya sa atin.
Kaya sabi nga ng Westminster Catechism, the chief end of man is to glorify God and to enjoy Him forever. If you're not enjoying Him, His company, then you don't have any relationship with Him. What you have is religion. It's sad. Kaya go back to the Lord. He is our Savior. Hindi ka kinakailangan mangimig sa Kanya. Hindi ka kinakailangan mahiyang lumapit sa Kanya. Pwede kang mapatawad sa iyong kasalanan at pwedeng ma-restore uli ang relasyon mo sa Kanya. At pwede kang magkaroon ng isang maaya, masaya, at kalugod-lugod na relasyon sa Panginoon. That's what He wants to have with you. Sabi nga ni John Piper, God is most glorified when we are most satisfied with Him. God is most glorified when we are most satisfied with Him. Amen. Pangalawa, to have this joy is not only to invite the Lord into your heart, no, as the God of joy, kundi pangalawa is reconnect with people. Reconnect with people. No. Sabi kasi dito, the good news of great joy is for all people. So the good news is not meant for you lang, hindi lang para sa iyo lang. Yung ma-enjoy mo at matamasa mo and then tapos na. Sabi, hindi, the good news of great joy is for all people. Ipinanganak sa inyo, no, yung tagapagligtas, pero hindi lang para sa inyo yan. Huwag niyong solohin. Ang mga Hudyo kasi, pakiramdam nila, silang pinakamagaling. Mga Hudyo, pakiramdam nila, sa kanila darating yung Mesiyas, at sa kanila lang. Pero biglang ibinunyag ang misteryo na hindi lang para sa mga Hudyo ito, para din sa mga Pilipino. Amen po ba? Para sa atin, para sa mga Amerikano, para sa mga Europeans, para sa mga Aprikano, para sa buong mundo. Kaya nga, magandang balita ito, hindi lang exclusive sa mga Hudyo. Nasabit po tayo, nadamay tayo, nabiyayaan tayo. Pwede mo palakpakan natin ng Panginoon sa Kanyang kabutihan sa atin. Kasi hindi tayo kasali dito eh. Hindi tayo kasali. Hindi talaga tayo originally kasama dito. Kaya ang laking kagalakan nito na para sa lahat pala ito. Amen. God is really good. No? Kaya itong, imagine mo, for 400 years, tahimik ang Diyos. And then the silence was finally broken and the message of the Messiah was given not to the aristocrats, not to the religious leaders, but to the humble shepherds. Yung mga minamaliit, yung mga hindi pinapansin, yung mga walang kwenta sa tingin ng mundo, yung mga yagit ng lansangan, sila yung pinagbalitaan ng Panginoon. Di ba pagka meron kang gustong balita, meron kang good news, di ba? Sinong gusto mong sabihan agad? Di ba? Kung ako, ang gusto ko laging sabihan agad, yung misis ko. Sa kanya dapat ang una, ang mabuting balita. Any good news, it has to be my wife first. My children. No? Bakit? Mahal mo eh. Sa kanila una. Imagine mo ang Diyos nung ibinalita yung dakilang balita of great joy. Sinong binalitaan? Hindi po yung mga theologians, hindi yung mga Bible scholars. Hindi po yung mga taga-Jerusalem, yung mga nasa Bethlehem. Yung mga hamak na mga pastol. At ang sabi pa, sa inyo ipinanganak. Sa maliit yung bayan ng Bethlehem. Sa maliit na barangay ng Bethlehem. Diyan sa Ephrata. Diyan sa liblib na lugar ng Ephrata. Diyan ipinanganak. No? Di ba parang pagka ikaw nag-aaral sa hindi mo maipagmalaki pagka ikaw saka nag-graduate ng elementary diyan po sa mababang paaralan ng Kibadya. Di ba? Parang hindi mo hindi mo maipagmalaki. Diyan po sa paaralang sentral ng Taliptip diyan sa Ubihan.
Hindi mo maipagmalaki eh. Ganon din ang Bethlehem. Ang Ephrata ay maliit na barangay, isang sitio. No? Pero sabi, sa inyo pinanganak. God noticed you, the small, the unnoticed, yung hindi pinapansin, kayong pinansin ng Diyos. That's how valuable you are, that's how important you are before God. Ewan ko ba, ang Panginoon malapit talaga sa mga hindi napapansin eh. Iiwanan niya yung 99 para hanapin yung iisang nawawala. Because for Him, small is beautiful. Ang maliit, maganda. At kahit iisa, importante. Iiwanan niya yung 99, ha? At nung nakuha niya yung iisang nawawala, tuwang-tuwa siya. Sipin mo yun, iisang nawawala, tuwang-tuwa. Nung nakita, nung bumaba ang Holy Spirit sa Pentecost, no? Yung may mga tao doon na mga dayuhan, hindi naman taga Jerusalem, mga dayo galing sa iba-ibang mga bansa. Maliliit lang na grupo, ethnic groups. 15 of them. At bawat isa sa kanila, narinig nila ang mabuting balita sa kanilang lengguwahe, sa kanilang sariling language. Meron ba makakaisip nun na pansinin naman natin itong mga promdi, yung mga hindi taga dito, yung mga ang mga lengguwahe hindi natin maintindihan. Hindi pinapansin yun sa Jerusalem, pero pinansin ng Diyos. Kasi ng mabuting balita ay para sa lahat. Lalo sa mga talagang mga taong hindi pinapansin. No? Yung mga taong karaniwan lang. Lalo sa panahon natin ngayon, ngayong Pasko. No? May mga tao na sa halip na magpapasko, di ba? They are there, kagaya ng mga nurse. Pasko na, naka-duty pa. Mga security guards, Pasko na, nagbabantay pa ng building. Mga cashier, Pasko na, nagpa-punch pa sa kanilang mga sales. No? Pero Christmas is also for these people. Yung bang tayo, pagkatapos ng Noche Buena, matutulog na. Nagno-Noche Buena, tapos patutulog. Pero sila, nagtatrabaho pa, gising pa. And how they wish they can spend Christmas. And they can have a happy ending as well. Pero God has His eyes on them as well. No? Naalala ko tuloy itong commercial na ito na last week, nung unang December 2, ang aking pinalabas noon ay Jollibee, Ngayon ay last week ay Vicks. Naalala niyo ba 'yon? Yung Vicks. Ngayon pag tingnan natin kung anong commercial naman 'to. But this is celebrating the people who are making Christmas possible for us while we are enjoying Christmas and enjoying our family. Let's just watch this. During Christmas season, sobrang dami po kasi na nagpapag-gift wrap. Nalulungkot to kasi yung mga gift ko, hindi ko pa maasikaso. Tapos kasi busy ako sa pag-gift wrap ng regalo ng ibang tao po. So closing time po kasi late na at instead na may bonding time yun ng parents ko tsaka ng brother ko, nawawala na. Para sa kanila din naman po yung ginagawa ko. Kaya kahit mahirap, tinitiis ko. Para makabawi po ako sa mga sacrifice nila nung nag-aaral ako. Nagtatrabaho po ako dahil po kay Papa. Kasi po si Papa po na hindi na po kaya magtrabaho. Kasi nahirapan na po siyang tumayo, maglakad. Simula po nung nagkatrabaho po ako, para nawala na rin po akong oras sa kanila.
Ang hirap maging waiter, lalo na ngayon Pasko po. Night shift pa ako. Yung tipong Pasko, nagtatrabaho ako, hindi mo feeling yung pamilya mo. Yung may gas akong talagang bumabalik-balik. Naisip ko na lang na, ang saya nila. Wala na eh. Ang hirap. Yung tipong sana ganyan din nararanasan ko ngayon. Sorry, ang dami kong grocery. Miss, pwede pa bang humabol? Medyo marami to ah. Ano yun? Order pa na set meal. Thank you, Kuya, sa tulong mo, ha. Merry Christmas! Lahat ng binili kong grocery, Kuya, para sa'yo yan. Sa'yo nga yan lahat! Thank you po. Merry Christmas. Lahat ng ginifra kong regalo para sa'yo yan. Sa'yo nga yan. Merry Christmas! Itong mga in-order ko, well, actually, it's not for me. It's for you and your family! Ayan sila! Yay! Well, if Coca-Cola can think of something like that, how much more our God? Amen? Amen ba? How much more? How much more? Kung ang mga tao nakakaisip ng something like that, very creative and very warm and very, wow, exciting, how much more His thoughts, God's thoughts about you. No eye has seen, no ear has heard, and no mind has conceived what God has in store for you. If you're just willing to trust Him, a lot of surprises will come along your way. Will come along if you are willing to trust Him. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. God is really good. Come on, malakas sa palakpak sa ating Panginoon. Amen. So nakita natin dito, no, you have to recognize God as joyful. No, He does not mean any harm. His thoughts are positive about you and He wants to bless you. No, He died on the cross para ka mapatawad so that He can bring you to Himself. Pangalawa, no, you have to reconnect with people. Kasi you can never experience joy in isolation. You have to reconnect with people. You have to share to others as well, especially the good news. Don't contain it to yourself. At panghuli, no, is to reassess your expectations. Reassess your expectations, no. Oo, mahalaga ka sa Panginoon at kahit maliit ka, kaya kanyang i-promote, kaya kanyang i-bless. But don't ever let that blessing get into your mind.
Isabihin, huwag lalaki yung ulo. No? Kasi we don't deserve it. Kagaya itong mga shepherds na to, they don't deserve it. They were not entitled to it. Kagaya din natin, hindi natin deserve ito. Pero kaya tayo nawawala ng joy kasi sometimes tumataas yung tingin natin sa sarili natin. Kapag ka tayo nalagay sa isang posisyon, feeling natin, tayo nang magaling. Pag tayo na-promote, feeling natin, deserve natin itong perks na ito, deserve natin itong benefits na ito. Kapag gumaganda na yung buhay natin, ang feeling natin, dapat maganda ang lahat. Don't let that get into our system. Itong mga shepherds na ito, tuwang-tuwa sila nung makita nila yung tagapagligtas. Pero pagkatapos silang sambahin si Jesus Christ, baby Jesus, ang ginawa nila, bumalik po sila sa kanilang mga alagang tupa. Hindi po sila nag-isip na, wow, nakita namin yung Messiah. Iwanan na natin ang pagpapastor at tayo na maging international evangelist, magsulat ng libro, mag-speak sa mga international conferences, at sisika tayo. Walang ganun eh. Walang ere eh. Kundi na natiling mababa. Sabi nga ni Simon Sinek, kapag ikaw minsan na-promote, ang trato sa'yo maganda eh. Meron nga daw isang dating secretary ng National Defense na nagsasalita sa isang siguro mga 1,000 people yon. At sa harapan niya ay merong cup, styrofoam, coffee. Sabi niya, last year, speaker din ako, same place. 1,000 din ang kausap niya. Pero yung coffee niya, wala sa styrofoam. Nasa ceramic. Last year daw, siya'y secretary ng National Defense. Merong business class na ticket sa eroplano. Pagbaba niya ng eroplano, meron ng sumundo sa kanyang escort. May tagadala ng kanyang luggage. Isinakay siya sa limousine. Dinala siya sa hotel. Tapos pagkatapos sa hotel, may nag-aantay sa kanya, pagka-refresh niya, kasi mag-speak na siya, may naghatid na naman sa kanya. At pagdating niya doon sa hall, dinala siya sa isang lounge kung saan siya binigyan ng coffee sa isang ceramic cup. At pagkatapos siya mag-speak, binalik uli siya sa hotel, dinala uli siya sa airport. Ganun katindi. Sabi niya, last year yun, nung akong secretary ng National Defense. Ngayon, hindi na. Kaya ang meron ako ngayon, styrofoam cup. Sa totoo lang, sabi niya ganun, deserve kong maging styrofoam cup person. Kaya ako tinrato ng ganun last year, is because I was the Secretary of National Defense. Now, I'm just an ordinary guy. I deserve the styrofoam. Minsan, nakakalimutan natin yun eh. People treat you, they respect you, they give you things, they give you a lot of benefits. Why? Because of your position. Someday, your position will no longer be there. You should remain humble and simple. Live a simple life. Naalala ko po nung years back, nung hindi pa masyadong uso yung mga sales sa eroplano, yung mga airfare. Nagkataon na parang biglaan, nagbigay ang Cebu Pacific ng sale. Sabi ko, magandang opportunity ito na makabili ng murang ticket. At in-encourage ko yung staff, mga staff dito sa church. Sabi ko, punta tayong Puerto Princesa. Mura kasi yung airfare. Kasi economy lang naman kami. Hindi naman kami nagbi-business class kahit kami mag-asawa. Economy person lang kami, economy class. Sabi ko, pero murang-murang economy, pwede isama ang pamilya. So nag-book naman po yung staff. Sabi ko, bahala na kung saan tayo makatira. Wala po kaming titiran. At bahala na kung anong kakainin natin.
Yun yung panahon na hindi naman taghirap ang church noon eh. Pero sabi ko, minsan-minsan makalabas naman yung staff. So, nung nakakuha na kami ng ticket, naghanap po ako ng titiran doon. Naku, wala po akong makita. Mahal yung hotel. No? Kahit 3-star hotel, ang mahal-mahal. Ay sabi ko, hanap na lang ako sa kaibigan ko. Kinausap ko isang kaibigan ko. Sabi niya, dito na lang kayo sa aming meron kaming rest house dito. Kaya lang, pagtiyagaan nyo na lang kasi talagang sawali lang ito. Tsaka, pero pwede na kayo dyan. Sabi ko, sige, dyan na lang kami. So, pumayag po kami. Siguro mga 28 po kami nun eh. Sama-sama kami, siksikan pa sa sardinas doon sa rest house. At least, sa pagkain naman, magbabaon na lang kami ng dilata. Madali naman kumain sa karinderya. Yun yung pakiramdam namin nun. At walang problema sa amin yun. Walang problema sa amin. Kaya bago kami pumunta ng Puerto Princesa, isang kapatiran pong nakabalita na yung pamilya ng staff ay pupunta, pati mga pastor. At out of the blue, nag-offer po sila na baka kung gusto po ninyo, doon na lang sa rest house namin. Di sabi namin, di sige. Sige, pumayag kami. Pero sabi niya, ano lang po yun, bago lang po, pero hindi pa ho tapos, parang ganyan. Pero at least magagamit yun na po. Rest house. Di iniisip po namin, rest house, ganyan. Di punta po kami. Pagdating po namin ng Puerto Princesa, nagulat po kami kasi merong banner na nakalagay, Welcome, Crossworld Church Pastors and Staff and Family. Nagulat ako. Merong pang welcome na ganun. Tapos maya-maya, nag-escort na sa amin patungong coaster. Akala ko, sasakay kami sa tricycle. Pero ang pinagsakyan po namin, coaster, aircon. Tapos dinala po kami doon sa lugar na rest house. Ang iniisip po namin, sawali, kubo, ganyan, kahoy. Mga kapatid, ang pinagdala po sa amin ay mansyon. Yung po mga delata namin, di namin nagamit. Alam niyo po kung bakit? Pati pagkain provided for. Para pong 5-star ang treatment sa amin. 5-star hotel. Ako po, pakiramdam ko ako'y pang economy, pang 2-star hotel lang ako eh. Pero we were given and blessed with a 5-star treatment in a mansion, 28 of us all, with individual beds, kompleto po sa lahat, pati towel, everything. At yung pagkain po namin, grabe. Sabi ko, Lord, salamat po. This is a total surprise for us. No? At sabi namin, paano kaya kami pumunta ng Honda Bay? Kasi sa Puerto Princesa, yung pong pinakamurang beach, Honda Bay. Sabi po nung aming nakapatiran, hindi pastor, idadali namin kayo sa aming beach. Meron silang sariling beach. At dinala po kami doon sa kaya. Sabi niya, di pa ho nagagawa yung mga kubo. Pero pagtiyagaan nyo na po. Dinala po kami sa isang beach na 1 kilometro ang stretch ng waterfront. Yung beach. Beachfront, 1 kilometer. Tapos ang mga kubo po nila, kubo po nakalagay doon, pero kubong naka-air condition. Tapos, doon po sa harapan ng beach, may 2 jet ski na 1 to sawa po namin ginamit. That's who our God is. He's a generous God. Amen po ba? Amen. And He can fulfill even your wildest dreams. Amen po ba? Ang iniisip lang namin, kubo. Ang iniisip lang namin, karinderya. Ang iniisip lang namin, mga kapatid, ay, alam mo yon, magta-tricycle kami, parito. But we were treated with the best treatment. Because our God is good. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Our God is generous. Our God is gracious. Hallelujah. And God can do even more for you. Kaya lang, huwag lalagay sa utak. Baba uli sa lupa. Baba uli. We were blessed, no? It's because of the Lord, not because of us.
Kasi mga kapatirang ito, mahal na mahal nila ang Panginoon. And that's how they blessed us. And the more they bless us, the more they are being blessed by the Lord. Amen. Kaya mga kapatid, ating simplihan lang ang buhay natin. Sabi po ng angel, behold, look intently, lock your gaze. Masdan mo yung Savior, hindi yung sarili mo. And see what this Savior can do for you if you'll only believe in Him. Hallelujah. Kaya ito po, this is how you get the joy of the Lord. You have to recognize the joy, that God is joyful, that He is our Savior, and then you have to reconnect with people. Don't isolate yourself. And thirdly, reassess your expectations. No? Don't think too highly of yourself. Just stay humble. Keep it simple. And the greatest blessing is on its way. Okay. Tayo manalangin, mga kapatid. Panginoon, sa umagang ito, kami po'y nagpapasalamat sa iyo. Thank you for loving us. We don't deserve it, Lord. We deserve hell. We deserve punishment. We deserve all the sickness in the world. We deserve all the disasters and the calamities, Lord. But because you're good, you spare us. Thank you for sending Jesus Christ. Thank you for loving us this much. At nawa, Panginoon, makita namin kung paano mo kami minahal. Not because we are attractive, not because we're special, not because we are impressive, but we were sinners. You loved us while we were yet your enemies. You loved us while we were wallowing in our sin. You loved us, Lord, when we were weak. Thank you, and we are forever grateful to you, Lord. At dahil dito, Lord, we want to receive you into our hearts as Lord and Savior. And because of this, Lord, because of this grace that we have received, let us be grateful. Help us to be grateful. Help us to be contented. Help us to be satisfied with you. Teach us, Lord, to be grateful. Sa oras na ito, mga kapatid, marahil ang joy ay napaka-elusive, mailap sa iyo. Baka masyadong mataas ang expectations mo. Baka masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo. Bantayan mo yan. Bakit walang joy sa puso mo? Baka nakakandado yung puso mo. Isolated ka, ayaw mo mag-engage. Nasaktan ka siguro. Nabigo ka siguro. Nagtiwala ka pero nasipayo ka. Kaya kinandado mo na yung puso mo. Ayaw mo na. O baka may kasalanan ka namang nakatago. Panahon na, kapatid. Sabi ng anghel, today, in your place, the Savior is born. Kapatid, today can be your day of deliverance. Today can be your day of redemption. Today can be your day of liberation. Kung nais mong makalaya, kapatid, at matamasa ang kagalakang Diyos lang ang pwede magbigay, pwede bang taas mo ang iyong kamay? If you're saying, Lord, I want this joy that the world cannot give. I want this contentment. Teach me to be content. Hallelujah. Praise God. Pwede bang tumayo ka saan ka man nakaupo? Kahit hindi na dito sa harapan, just stand up wherever you are. And if you need prayers,
Just stand up wherever you are. Kung kailangan mo ng panalangin, I'd like to pray for you. Yes. Thank you, Lord. Let me pray for you. Father, nandito po ang aking mga kapatid. At dalangin ko sa oras na ito, Panginoon, na makakilala Kanyang lubos bilang isang Diyos na galante, isang Diyos na mapagmahal, isang Diyos na nagagalak, isang Diyos na mapagmahal, isang Diyos na hindi matipid, hindi makunat, hindi strikto, kundi isang Diyos na nagbubunyi sa bawat pagtatagumpay mo. Siya si Jesus, ang tagapagligtas. Naway makakilala mo siyang mas malalim. At pag siya'y nanahan sa iyong puso, ang kagalakan ay bibigay niya sa iyo. Kahit pa sabihin mong mabigo ka pa uli, kahit pa sabihin mong hindi masunod ang mga pangarap mo, kahit pa sabihin na hindi maganap ang mga inaasahan mo sa buhay, pero kung si Jesus ay nasa iyong puso, ang galak ay hindi mapaparam. Ang galak ay tiyak. Sumunod ka lang sa panalangin na ito, kapatid. Sabi mo, Panginoong Yesus, patawarin mo ako. Ako'y nagkasala sa iyo. Sa aking puso, kinikilala kita, aking tagapagligtas at Panginoon. Baguhin mo ang aking buhay at mula ngayon, ikaw na ang aking susundan, paglilingkuran, sasambahin at mamahalin. Salamat na matay ka sa krus para sa akin. Kaya mula ngayon, ang buhay ko ay sa iyo na. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Let me just pray for you. Pwede bang lagay mo ang iyong kamay sa iyong dibdib, malapit sa iyong puso? Sa oras na ito, Lord God, I pray, Father, that let your joy overflow from within the heart of my brother and my sister. Let my brother and my sister be captivated, Lord God, by your love. And I pray, Father, Lord, let genuine joy flow from within. The joy that only comes from you. Not dependent on happenings, not dependent on circumstances, but dependent on your grace. Thank you, Lord. And now, dalangin ko, ang mga kapatid na ito ay matutong mag-share ng joy. Let them share your joy to others so that the joy that you have given us will multiply and will overflow. Lord, thank you. Blessings be upon my brothers and sisters. In Jesus' name, Amen and Amen. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. God bless you. You may be seated now.